Hello world! I'm your Lola Chichay ng Japan! Hello! Hello mga ka-chichay! Alis po tayo. Samahan nyo ko. Pupunta po tayo sa post office. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang post office meron dito sa Japan. Okay po, and drive na tayo at chika-chika daldalan. Okay, drive na tayo. Ayan, maano po rito ngayon, makulimlim pero mainit pa rin ang panahon po rito sa Japan. Hanggat hindi natatapos ang September, mainit pa po dito. Pero by October, sandali lang at may papasok na kotse dito. Wait lang. Yan, nakalabas na tayo. Hanggat hindi natatapos ng September, yun nga po, mainit pa. At malapit na rin ang by October, ayan, malapit na ang autumn. Pag autumn, syempre po, maganda ang mga dahon dito, nag-iiba ang kanilang kulay. Kaya yan, nakikita nyo, di ba, ang dami puno dyan? Lahat yan, magiging brown po yun. Kasi, pag nag-autumn na, malapit na ang winter, naku po, ayan na naman ang pahirapan para sa mga Pilipino, Pilipina. Dahil sa lamig, ayan po, dyan po nahihirapan ang mga kalahi natin kasi nga po syempre pinanganak tayo sa mainit na bansa, pupunta ka sa malamig na bansa, syempre po nahihirapan dahil malamig, ano po. Kaya bagay, sanayan din po yan. Napakalamig sa Japan, napakainit pag summer, kaya alam nyo, ang hirap din ng may season ang pupuntahan mong bansa. Syempre dapat masanay, no? Hindi bali sana kung ano kung OFW ka lang, probably na pwede ka nang umuwi sa atin. Hindi ko kagaya na naka-stay na dito. Kailangan masanay sa weather, no? At syempre, lahat naman yung nagpupunta sa Japan kailangang masanay, diba? Lalo na ang mga OFW, kailangan din masanay sila para makapaghanap buhay sila para sa pamilya nila. Ay naku po, napaka-busy ko ngayong araw kasi nagla-live din po ako dahil may business online din ako. So Friday ngayon, kailangan kong maglinis, asikasuhin yung mga dapat isend sa mga client. Ngayon, kaya pupunta tayo sa post office dahil kailangan kong mag-send ng mga items sa aking mga client. Wala naman akong ibang yan lang naman ang ko, at saka ang aking work, at saka tumutulong ako sa hobby ko, kaya puro computer din ang hawak. Nakasalamin na, syempre pag lola, alam nyo naman na pag lola, syempre lahat is nagbabago. Pati mata, lumalabo na, shape ng katawan, nagbabago na. Nararamdaman ko na, itong nag-60 na ako, naramdaman ko na kung ang feeling ng magsi-senior. Kailangan talaga pag-alagaan nyo katawan nyo. Kung maaari nga lang yung mag-exercise ka, bago ka, pagtapos maligo, lagi kang maglo-lotion para gumanda yung kinis ng katawan mo, hindi magda-dry. Kasi pag nag-dry na ang katawan or ang balat natin, lulundo ang ating mga balat-balat. Kagaya sa mukha natin, kailangan oily ang mukha ng matanda. Kagaya ko. Siyempre, senior na tayo. Kaya ako, naku po, iniingatan ko. Gusto ko lang matanggal itong melasma ko kasi biglang lumabas ba. Biglang nagkaano ko ng melasma. So, pinatingin ko na sa doktor to. Ewan, sabi sa akin, sa derma, kasi nagpunta ako sa doktor ko, sa dermatologist, sinabi sa akin na kaya lumalabas yung mga ganyang mga melasma natin
dahil sa balance ng hormones. Yun ang sabi sa akin. Kaya binigyan ako ng gamot kasi hindi ako mahilig din magkakain ng ng mga prutas. Anak ko, ayan. Pero ako hindi ako mahilig sa kumain ng prutas, kaya binigyan ako ng gamot na iinumin na vitamin C. Vitamin C daw talaga ang dapat inumin para sa skin natin. Ayun, naglalagay pa ako ng mga ng sunscreen. Ayan. Inaalagaan ko, kaya lang kahit na anong gawa mo, dahil nga sa hormones ko is nahihirapan mag-balance, kaya yung aking skin is nagiging ganyan. Punta muna tayo sa sorry ha, bye mga sinasabi ko. Punta muna tayo sa convenience store dahil dito ako magpa-parking. Sa pagtawid lang nito, andito ang post office. Lagi naman ako nagpa-parking dito. Tapos pagtapos ko mag-parking, bumibili ako ng kape sa kanila. Kaya kilala ako sa convenience store na pinupuntahan ko at sa post office. Kilala na ako kasi lagi ako nagsisend ng mga items ko para sa mga client ko. Wow, Lolo, wag kang gumalaw dyan ha, kasi may coaching nasa tabi ko mukhang aalis na siya Baka magulat ako, bigla ako magpreno no. Okay, may monitor naman yung yung kotse ko para makita ko yung likod ba. Okay, samahan nyo ko, papakita ko kung ano ang merong post office dito. Tignan nyo, ayos kong init kasi. May dala akong manipis na jacket. Kaya lang ang init, hindi ko matiis. So, punta muna tayo sa post office. Dadaling ko kayo. Patayin muna natin kotse. Okay. Maduduling kayo kasi gagalaw ko ang camera. Punta muna tayo sa post office para makita nyo. Okay. O siya. Punta tayo. Let's go! Ayan ang post office na lagi kong pinupuntahan. Tawid muna tayo. Baka may kotse. Okay lang. Ayan ang post office. Ang post office dito is red din ang kulay. Ganito ang kanilang, halimbawa sarado ang post office. Ganito ang kanilang post mail. Pag sarado, pwede kang maghulog ng sulat basta may selyo. Hindi pwede ang baggage, basta mga letter lang. Ayan, dito, basta may selyo, pwede mo nang ihulog. Anytime, kahit na anong oras. Ayan, pwede kahit holiday, basta merong selyo, okay na. Kahit saang lugar, merong nakatayong ganyan, pwede kang maglagay ng letter basta may selyo. Okay, pasok po tayo sa loob. Okay. Ayan ang mark. Ito ang mark ng post office. Ayan ang mark ng post office. Ayan po. Ayun ay nasa taas yun. Basta may ganon, ibig sabihin yan ang mark ng post office. At halimbawa yung sa code number sa letter, pag may ganyan ng mark, ibig sabihin post number ang ibig sabihin ang sign niyan. Okay, so pasok tayo sa loob at hingi muna ako ng confirmation kung pwede silang ilagay or kuna ng video. Okay. Mga kachicha, hindi pumwede sa loob ng post office, bawal daw. Hanggang labas lang tayo pwedeng kunan. Dito na lang tayo sa Lawson. Okay, wait lang. Pakita ko, ayan, nasa Lawson ako. Ayan, siguro alam nyo yan, Lawson. Ayan, bili tayo ng coffee kasi ang init. Tignan natin kung andito yung favorite na tinapay ni Bunso. Sana meron. Parang wala. Wala yung favorite niya. Okay. Sa iba na lang tayo bumili. Bili tayong coffee. Wait lang ha. Wait lang. Wait lang.